Talambuhay bilang 5. At lumingkwat o lumakad na nga ang panahon hanggang sa makarating ako sa taong ito ng 2024. Noong taong 2023, mga buwan ng Oktubre, ako ay naoperahan. At napakalaking pera ang inilabas namin para lamang sa nasabing operasyon. Naging matagumpay naman ang operasyon, pero manaka-naka sa ngayon, meron pang lumalabas na dugo sa singit ko na hindi ko nalang pinapansin. Pero pag nagbi-brief na ako, nararamdaman ko na masakit yung singit ko sa kanan. At itong taong 2024, mga buwan ng Hunyo, ako naman ay nalason o ang tawag ay nakakain ng isda na kontaminado. At malaking pera rin ang inilabas namin ng mga panahon yun. At dumating nga ang Hulyo 4, ako ay na-operahan ulit dito sa Urology Center of the Philippines. At naging doktor ko doon si Dr. Eli Medrano. Siya yung mismong urologist natin. Sa ngayon, mula noong Hulyo, Agosto, Setyembre, Oktubre, Nobyembre, so ngayon ay lumalakad na ako sa ika-4 na buwan ng aking pagkaka-opera. Pero masakit pa rin. Nahihirapan akong bumiri dahil na rin constipated minsan ang aking tiyan. At sinubukan kong mag-exercise gaya ng maglakad-lakad o umakyat ng hagdan, pero alalay lang ang ginagawa ko. At noong Hunyo nga, kami nakapasok nila Eddie Suarez, ni Corom at Cel Santos sa programa namin tuwing Sabado ng alas 6 ng gabi, ang Kundiman at Iba Pa. Kung mapupo na ninyo, isa ito sa content natin sa ating YouTube channel. Naghihintay pa rin tayo ng mga kaganapan, ng mga pangyayari. Higit sa lahat, ang pagkita para sa kabuhayan namin. Maraming gastusin, kaya ng gasolina. Nung isang araw, bumili kami ng 2 gulong. Medyo mahal yun. At ang mga kliyente naman natin ay nandyan lang. O meron din na mga hindi na tayo kinakausap. Pero lumos pa rin tayong umaasa sa kabutihan ng Panginoong Diyos. Dahil kanino pa ba nga tayo aasa kundi sa kadakilang lumikha, ang dakilang Panginoong ng lahat. At kaninang umaga, pumunta rito si Carly Bumatay at umorder sila ng libro nila Juni Tatsumi, sila Kim Bernardo. At sana nga maging matagumpay ang panahon. Subalit, isa akong feng expert at nakikita ko na lalo na dumadating ang panahon ng kaguluhan. So, merong kaguluhan. Kailangan natin ianda ang ating sarili para dito. Ang tanong buhay natin ay patuloy pa rin dahil buhay pa tayo sa ngayon.
Subalit siyempre, darating ang panahon na matatapos ang buhay at magkakaroon ng katapusan ang mga kwento. Sana nga magsilbing aral ang aking talambuhay na patuloy tayong gumawa ng kabutihan sa ating kapwa-tao kahit na mayroon tayong mga sari-sariling problema. Gayunpaman, may mga nagtatanong pa rin sa akin na kung ako ba ay papasok pa ng politika, ang sagot ko ay hindi na po. Hindi ko na nanaisin na pumasok ng politika. Iisipin ko lang ngayon ay ang magturo ng kabanalan, magturo ng mga kalihiman sa mga taong gusto itong gawin o ang tawag nila ay uhaw sa kaalamang makadiyos dahil wala na nga nagtuturo. At minsan ang mga binibigay ng platform o ng social media ay medyo taliwas sa dapat nilang malaman. At marami nang naliligaw. So, sino ang mag-aayos nito? Tandaan po natin, ang kaalaman ay tatlo. Merong makakaliwa, merong makagitna, at meron ding makakanan. Kung mapunta ka sa kaliwa, paano? Merong white feng shui, meron din black feng shui. Merong nagtutulong para umunlad ang kabuhayan ng kapwa-tao. Meron din nagtuturo para pabagsakin ang mga pangyayari o kabuhayan ng kanyang kapwa. Pag dumating na ang Panginoong Hesus sa kanyang pangalawang pagbalik sa lupa o sa lupain nito, ano ang may babalita natin sa kanya? Tayo ba ay kukunin ng Panginoong Hesus bilang mga kakampi o palalayasin tayo bilang mga kaaway? Isang malaking katanungan yan dahil hinusgahan na ang mga manghuhula, ang mga magtatawas, at ang mga may kinalaman sa spiritual. Hindi ko lang alam kung yun ay corrupted o may ginawa sila doon. Subalit, sangayon sa Revelasyon o Apocalypse 20:10, sila nga ay mapupunta sa dagat-dagatang apoy. Hindi ko alam. Subalit, umaasa pa rin ako na sana ay tulungan ako ng dakilang lumikha na gumanap sa kabanalan.